dakila, Panginoon, sapagkat kayo ay tunay na Diyos, dakila sa lahat, sa pag-ibig, sa kapangyarihan, sa biyaya, sa habag, sa katapatan. Tunay kayo ay dakila, walang kapantay, walang katulad, walang makakahihigit, Panginoon. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pagdakila, lahat ng pasasalamat, nararapat sa iyo, Panginoon. And yes, Lord, muli, Panginoon, sa inyong kapurihan, sa inyong karangalan, kaya Lord, Diyos, minsan pa kayo sa amin, Panginoon, ay pangusap. Katapuin niyo kami, Panginoon, dahil sinabi mo sa iyong salita na ang mga salita mo pinapay, Panginoon, ang aming mga buhay. Kaya tunay, Panginoon, kayo, Diyos, sa amin ay pangusap. Kaya ay tunay, Panginoon, kami makaranas ng mabiyahin pangusap. At ang mga salita mo na may kapangyarihan magligtas, ang salita mo na may kapangyarihan na magbago ng buhay, ang salita mo na nagbibigay ng pag-asa, na nagbubuhay ng kapayapaan, ang siyang patuloy ang aming maranasan, Panginoon. As we your people, Lord, listen to your voice. Speak to us, Lord, that your name be honored and praised. This we pray in Jesus' name. And everyone say, Amen. Amen. Thank you, Lord. Muli ng Panginoon, tayo po ay sa pangatlong bahagi na po o pangatlong linggo para po sa tema natin, no, sa unang dalawang buwan ng taong 2021. Read your Bible and pray every day. Praise the Lord. Noong karang linggo, ako po ay nagbahagi sa inyo na may pamagat pong most hated book, which is the Bible. Maaari, no, balagay natin at maisip natin na hindi naman siguro sadyang kinamumuhiang aklat sa mundo ay ang Biblia, dahil we can see Bibles, no? We can see sa mga trial court, we can see, no, sa inauguration, no, ng head of the state, ng pangulo ng isang bansa. And we can see Bibles anywhere or everywhere. In fact, sa ating pong bansa, no, ang buwan na ito ay Bible Month. Meron tayong pagdiriwang ng Bible Week, no, the last week po ng January, and Bible Day, last Monday ng January. So we may think, no, na hindi naman siguro sadyang pinamumuhian o isa o pinaka-pinamumuhian ang aklat na Biblia. But it is, remember, tatlong B, no? It is being burned, sinusunog ito. It is being banned, no? Prohibited ito sa maraming bansa. Yun po, no, sa isang website, no, ng Voice of the Martyrs, 52 nations, at least 52 nations, no, sa buong mundo ay banned ang Biblia. Hindi pwede magdala sa lugar na sa mga bansang ito ng Bible. And yes, it is being tried to be banished, no? Pinipilit itong burahin sa mundo. But again, no, we see na hindi po ito mabura-bura, no, sapagkat ito'y salita ng Panginoon. It is being hated, being burned, being banned, and trying to be banished. Last Sunday, no, I shared to you mula po sa 2 Timothy chapter 3, beginning verse 15 to 17, no, tatlong S, no, the scripture is the saving word of the Lord, no, ang scripture, ang banal na kasulatan, no, ay salita ng Diyos na nagliligtas. Wala pong aklat po, no, na nagbibigay, nangangako ng buhay na walang hanggan ng kaligtasan, kundi ang Bible. Can you say amen? No, again, no, sabi po ng 2 Timothy chapter 3, verse 15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan.
So the scripture is the saving word of God. Pangalawang is, no, the scripture is the speaking word of God. Ito ang mga salita ng Diyos na nagsasalita sa atin. You want to hear God? You want to hear the voice of God? No, huwag kang tumingala sa langit. Huwag kang humanap ng pulo na magsasalita sa iyo ang Diyos. No? You open the Bible and the Lord will speak to you because this is the speaking word of God. Yan po sabi ng verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Pangatlong S, panghuli, the scripture is the sanctifying word of God. Gusto nating bumait, gusto nating bumuti, no? Magkaroon tayo ng upright na pamumuhay, no? Kalugod-lugod. Hindi mo sa anumang aklat natin makukuha yan, kundi sa banal na kasulatan sa kanyang salita. Again, sabi ng verse 16 to 17, at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtuwid, sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Dito tayo lumakad, ito ang ating papamantay ng ating buhay, and we will be good, no, we will be sanctified, tayo po ay patuloy na magbabago patungo sa kabutihan. At ngayong umaga, tumayan natin ang salita ng Panginoon, natin pong pagbubulay-bulayan mula po sa aklat ng mga gawa. In Acts chapter 17, mga gawa, kabanatang 17, bilang 10 hanggang 12. At habang po hinahanap po nito, no, again, no, napakahalaga po, no, na tayo po ay ma-familiarize, no, ang banal na kasulatan. So again, no, let us try to memorize, no, the 5 divisions of the New Testament. New Testament lang muna ang aking pong ituturo sa inyo. Just very brief, no, as you try to look sa kung makikita ang ating pong talatang pagbubulay-bulayan ngayong umaga. No, try to memorize this 5 divisions of the New Testament. Okay? Gospels, historical book, Pauline epistles, general epistle, and the book of prophecy. Okay, so gospel, we are so familiar with it. No? Matthew, Mark, Luke, and John. So after ng gospel, historical book, which is the book of Acts. Okay, so kung hahanapin natin ng book of Acts ngayon, hindi yan sa gospel makikita. So lalagpasan ko ang mga gospel. And then, Pauline epistles, no? Yan po yung 13, from Romans to Philemon. And then the general epistles, from Hebrews to Jude. Of course, ang panghuli kong aklat ay ang aklat ng pahayag. So after you memorize, familiarize itong 5 divisions, so it will really help you, no? Nahanapin, ay sabi ni Pastor sa Philemon, saan pa yung Philemon? Teka, 5 division, gospel, hindi yun. Historical, Acts, hindi yun. Pauline, ayun, sulat yun ni Paul. Hanapin ko yun. Doon ako maghahanap. So, mas madali natin mahanap. And later on, no, i-memorize naman natin yung mga aklat, no, sa mga divisions na ito. Halimbawa, no, sa general epistles, no, try to memorize na from Hebrews to second to the last book of the Bible, the Jude. Siyempre, no, you can familiarize your Bible if you have your own Bible. Okay? And, siyempre, dinadala, binabasa, binubuksan para mapamiliarize natin ang salita ng Panginoon. Po, tayong lahat ay tumayo. I believe, no, nakita nyo na ang ating kong pagbubulay-bulayan. Tumayan po natin ang salita ng Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. And let me read. Sundan po naman ninyo sa inyo pong mga mata. Aklat ng mga gawa, kabanatang 17, 10 hanggang 12. Kinagabihan, pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating nila roon, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo. Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Tesalonica. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tignan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Marami sa kanila ang sumampalataya, kabilang dito ang mga Grekong babae na kilala sa lipunan at mga Grekong lalaki. Mari po tayo umupo, pagpalain tayo sa pagbabasa po ng kanyang salita. Who wrote the book of Acts?
Okay, ang sumulat po ng aklat ng mga gawa ay si Lucas. No? Siya po sumulat ng Gospel of Luke. At kung babasahin po natin ang Book of Acts, no, ito po ay meron pong 28 kabanata, no, mababasa natin over and over again kung ano po ang kanilang pinapangaral, kung ano po ang kanilang tinuturo, no, ng mga apostol at ng mga alagad. At ang kanilang pong tinuturo at ang kanilang pong pinapangaral ay ang magandang balita na si Jesucristo, na si Jesus ang Kristo. Jesus is the Christ. To understand, no, what does it mean, no, Jesus is the Christ, no, I encourage you, panoorin po natin, no, in-upload ko na po yung ating midweek worship service noong last Wednesday. Ayun po ang aking pong naging topic. At doon ko po pinaliwanag po, no, ayon sa banal na kasulatan, ang kahulugan po ng Jesus is the Christ. But let me read po, no, ilang mga talata mula sa aklat ng mga gawa. Hindi ko na kayong hihintayin, no, sa paghahanap. If you want, no, i-jot down na lang ninyo. No, again, mababasa natin sa aklat ng mga gawa over and over again na ang kanilang pinangangaral ng mga apostol ay pinapatunayan nila si Jesus ang Kristo ayon sa banal na kasulatan. Halimbawa po, no, si Philip sa chapter 8 verse 5 ng aklat ng mga gawa, si Felipe, no, isa po sa pito, no, na deacon, no, na napili po do sa aklat ng sa chapter 6 ng Book of Acts. Nasabi po ng verse 5 ng chapter 8, si Felipe ay bumaba sa lungsod ng Samaria, ipinangaral niya sa kanila ang Mesiyas. In chapter 9, verse 22 naman, si Paul, chapter 9, verse 22, ngunit lalong naging makapangyarihan si Saulo at lalong nalito ang mga Hudyo na nasa Damasco, kanyang pinatunayan na ito nga ang Mesiyas. As we know, no, si Pablo po ay bago po siya naging mananampalataya, siya po ay masugid, no, ng persekutor ng mga mananampalataya ng Panginoong Yesus. Kalaunan siya naman ay higit naging masugid na nagpalaganap ng mabuting balita, higit kanino man, no, kahit kina Pedro. Kaya nga mga mananampalataya noon, no, they hardly believe kung talagang si Paul ay talagang naborn again na dahil sa sobra nitong selflessness, no, na usigi ng mga mananampalatayang Kristiyano. And now, here he was, no, isa na po siya masugid at higit na masugid kanino man sa pagpapahayag ng mabuting balita. Chapter 17, verse 3, again, mula ito lahat sa Acts, ipinaliliwanag niya sa kanila ang kasulatan at pinapakita ang katibayang kinakailangan ang Kristo ay magbata at muling mabuhay mula sa mga patay. Ang Jesus na ipinapangaral po sa inyo ang siyang Mesiyas. Chapter 18, verse 5, 18 verse 5, nang dumating na sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, si Pablo ay nagkaroon ng kabigatan sa Espiritu na magpatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang siyang Mesiyas. So again, no, very clear, sa aklat ng mga gawa, ang ipinapangaral, si Jesus ang Kristo. At kanila pong ginagamit, no, ay ang banal na kasulatan, pinapatotohanan na si Jesus ang Kristo. Last verse po ng aklat ng mga gawa, ito po ang sabi, ito ay sapagkat may kapangyarihan dinaig niya ang ng hayagan ng mga Hudyo, ipinakita niya sa pamamagitan ng kasulatan na si Jesus ang Mesiyas. I'm reading chapter 18 verse 28. Last verse, no, verse 31 in chapter 28. Last verse, chapter 28, ipinapangaral niya ang paghahari ng Diyos at itinuturo niya ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo ng buong kalayaan at walang anumang nakahadlang. So again, no, ito po ang tinuturo, pinapahayag nila si Jesus ang Kristo. Now let's look at our text. Again, Acts chapter 17, 10 to 12. Verse 10, kinagabihan, pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating nila roon, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo. So si Paul and Silas, were sent to Berea. Why? Bakit po sila pinadala po doon? Two reasons.
Una is to escape persecution and to evangelize the Berea. Dalawang dahilan, no? Takasan ng pag-uusig na naranasan nila. Kung babasahin po natin, no, yung bago ang verse 10, mababasa po natin, no, na sila ay nanggaling sa Thessalonica at doon sila nangaral, si Pablo at si Silas, ng 3 linggo, 3 Sabat, 3 Sabbaths. And after, no, sila magturo doon, again, pinatotohanan nila ayon sa kasulatan na si Jesus ang Kristo, sila ay pinag-uusig. And so, madali-madali silang pinalis, pinatakas, at sila ay pumunta ng Berea. But then, again, no, hindi lamang nila tinakasan ng persecution at mahinto ang pangangaral ng salita ng Panginoon, kundi ito'y nagpatuloy. At yun nga ang kanilang ginawa, sila ay pumunta sa Berea, at doon naman sa Berea sila nangaral na si Jesus ang Kristo ayon sa kasulatan. Now, ang ating pong focus ay we will look at, no, these believers, no, in Berea, kung paano sila nagnanais, tumugon sa pakikinig ng pangangaral patungkol sa Jesus ang Kristo. Sabi ng verse 11, mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Thessalonica, gustong-gusto, hindi lamang gusto, kundi gustong-gusto. No? Great eagerness, all eager, sabi po ng ESV. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni ng Pablo. Tingnan nga yung katabi mo, gusto ba niya makinig o gusto mong matulog na? At araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tignan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. So ang ating focus, we will look at closer itong mga Berean believers, no? Of course, no, bago sila naging mananampalataya, nandun ang kanilang masitihin, no? They were open-minded to listen to the scriptures. So sinasabi po sa atin, no, ng sumulat, again, no, si Lucas ang sumulat ng Aklat ng Mga Gawa, na ang mga taga-Berea, no, ay mas bukas ang kaisipan kaysa sa mga taga-Thessalonica. Yung word po, no, na ginamit po ay Eugenes, na ibig sabihin ay well-born, high rank. So to compare itong mga tao sa Berea, no, they were Jews and some were Greeks, no, ay mas magandang kanilang buhay, mas magandang kanilang status, no, they're learned people, no, mas maganda ang kanilang kinatatayuan kaysa kumpara sa mga taga-Thessalonica, at mas bukas ang kanilang isip sa pakikinig o sa pangangaral ng salita ng Diyos. Again, to compare with mga tao sa Thessalonica. In fact, no, pagkatapos po ni Paul mangaral sa Thessalonica, 3 Sabat, no, siya nga po ay pinag-uusig, at ang sabi, no, ay ilan lang, kakaunti lang ang tumugon, sumampalataya sa pangangaral po ni Pablo ng mabuting balita. And here, no, in chapter 17, pagkatapos po ng verse 12, verse 13, may kita natin kung ano po ang nangyari. Eto na naman yung mga mamamayan sa Thessalonica, nung namarinig po nila, no, na sila Pablo at si Silas ay nasa Berea at nangangaral ng mabuting balita. Tingnan niyo po ang kanila pong ginawa. Verse 13, chapter 17. Pero nang marinig ng mga Hudyo sa Thessalonica na nangaral si Pablo ng salita ng Diyos sa Berea, pumunta sila roon at anong ginawa nila? Sinulsulan ng mga tao na manggulo. So, talagang nanggugulo sila, no? They were against the preaching and teaching of Paul patungkol sa Panginoong Yesus. So, mga taga-Berea, to compare, no, with the people in Thessalonica, o Thessalonica, no, they were open-minded, mas maganda ang kanilang katayuan sa buhay. No, in fact, sabi sa atin ng verse 12, marami sa kanila ang sumampalataya, again sa Berea, kabilang dito ang mga Gregong babae na kilala sa lipunan at mga Gregong lalaki. So meron itong mga magandang estado sa buhay.
no? So siguro mga aral ito, mga mayayaman ito, no? Merong title, no, sa institusyon, sa community nila. So these people, no, ay meron pong mas maganda pong kalagayan kumpara sa mga tao sa Thessalonica. Sinasabi, no, pangunahing pong syudad ng Macedonia ang Berea. So we can imagine, no, kung ano po yung mga kalagaestado po sa buhay ng mga taong taga-Berea. Again, no, tunghayan natin, tingnan natin kung paano po nila tinanggap ang pangangaral nila Pablo patungkol sa Panginoong Yesus. Tatlo pong T yung nari kong nais mong ibahagi. Okay, so unang T, they truly wanted to know the Scriptures. They truly wanted to know the Scriptures. Again, yung sabi sa atin ng talata, gusto nila makinig sa mga tinuturo ni na Pablo. Hindi lang gusto, kundi gusto. With all eagerness. Ang kahulugan po, ang salita po ginamit po dito sa Grego ay may kahulugan pong readiness of mind. Kahandaan ng isip para makinig. No? Kung titignan na kung ako nakakabasa ng isip ng tao, ano ang mababasa ko sa isip mo ngayon? Sabi, iba nag-isip, no? Nakalimutan ko patayin yung rice cooker. Magtitinda pa ako ng ganito. No? So here, ang mga mga Hudyo, no, with Gentiles, no, sa Berea, they have that open mind, eagerness, readiness of mind to listen. No, ito ay healthy or positive na pagnanais na makinig. Hindi katulad ng mga Pariseo, no, in our reading, mapapansin natin, nandun ang presence lagi ng mga Pariseo, no, kapag nandun si Jesus, pero they were not there really to listen. But they were there, no, to find kamalian kay Jesus o para siya ay ipapatay o ipapako. So they were not there intentionally to listen. No, malaman ang tinuturo ni Jesus, maunawaan ang tinuturo ni Jesus, no, makita ang katotohanan ng tinuturo ni Jesus. They were there, no, para hanapan po ng mali, para maakusahan si Jesus. But of course, no, hindi nila magagawa yun. Why? Because hindi lang totoo ang pinangangaraw katotohanan ng pinapangaral ni Jesus. Si Jesus ay katotohanan. Diba? I am the way, the truth. At makikita po natin, no, sa aklat po ng mga gawa, no, if you will read the book of Acts, marami pong pagkakataon na may mga mananampalataya after they heard, no, the preaching, the teaching of the gospel, they will request, Pastor Paul, stay ka muna sa amin. Gusto namin makinig ka ng aral. Wow. Diba? Ano kaya, meron tumayo, Pastor, pwede ba maghapon tayo mag-aral na salita niyo? Huwag naman. Pero the question is, do we really desire to know the truth? Do we really have that, no, eagerness, pagnanais na malaman ang katotohanan? Marinig ang pangangaral ng salita ng Diyos. At ito'y maunawaan. Ang mga mananampalataya, no, ang mga tao dito sa Berea, they were not just wanting to listen, they were all eager to listen. Gustong-gusto nilang makinig. So here's the question to each one of us. Gaano nating ninanais na marinig ang katotohanan, ang salita ng Diyos? Gaano natin ninanais na makilala si Jesus sa liwanag ng kanyang salita? Gaano natin ninanais na maunawaan ang katuruan ng kanyang mga salita? Gaano natin ninanais na maunawaan ang Ebanghelyo? How much you want to know Him? Yes, may mga bagay na hindi madaling maunawaan sa banal na kasulatan. Say amen? You will not know it if you are not reading. Marami pa rin ako hindi nauunawaan.
Kaya pag nagtanong kayo, ay honestly say, I don't know, itanong nyo kay Abe. Huwag na kay Soriano, kay Abe na lang. Look at Peter sa kanyang pangalawang sulat. So, 2 Peter, saan yun? 5 division, gospel, historical, hindi wala yan dyan. Pauline, wala yan dyan. Ito, general, hindi kayo sa general epistle. So, malayo-layo. So, lalagpasan ko na itong Pauline epistles na nandito siya sa after Pauline epistles. So, nandun siya sa general epistle. So, ano ang general epistle? Hebrews, James, 1st, 2nd, Peter. Ayun, lagpas ng Hebrews, lagpas ng James. Ano sabi ni Pastor? 2nd Peter. Dalawa yung Peter. So, mayroong 2nd. So, again, pag napamiliarize natin yung 5 division, then you can go doon naman sa mga books ng 5 divisions na ito. In 2 Peter chapter 3, let me read, simula po, verse 15. 2 Peter chapter 3, 15 to 16, inyong ariin na ang pagtitiis ng ating Panginoon ay kaligtasan. Ito rin ang isinulat sa inyo ng minamahal na kapatid nating si Pablo, ayon sa karunungang kaloob sa kanya. Verse 16, gayon din naman sa lahat ng kanyang sulat, sinasalita niya ang mga bagay na ito. Ilan sa mga ito ay mahirap unawain at binigyan ng maling kahulugan ng mga hindi naturuan at hindi matatag. Ganito kanilang ginagawa sa ibang kasulatan sa kapahamak ng kanilang sarili. So meron talagang mga talata sa Biblia na hindi natin agad makikita ang kahulugan, mauunawaan agad, no? Kaya nga obscure, no? And so we have to go deeper in studying, no? Para maunawaan ang mga bagay na ito. But then again, no? Ang tanong, how much we want to know. Yes, may mga bagay sa banal na kasulatan na mahirap unawain, no? In just reading it twice, thrice, 4 times, hindi agad natin maintindihan. But of course, may mga salita sa Diyos, sa banal na kasulatan na mauunawaan din natin. Of course, no, sa patnubay ng banal na Espiritu. Again, ang question is, how much you want to know? Gaano natin ginanais na maintindihan, maunawaan? Itong mga tauhan no, sa Berea, they truly want to know the Scripture. Pangalawang T, they thoroughly listen to know and understand the Scriptures. Thoroughly meaning, no, maingat, no, na minanais nilang maunawaan, and so maingat nila itong pinapakinggan. No, they fully give their attention to listen sa pangangaral ni Pablo. Again, sabi, gustong-gusto nila makinig sa mga itinuturo ni Pablo. And yes, they did. Talagang nakikinig sila ng mabuti sa pangangaral nila Pablo. And anong naging result na kanilang pong masidhing pagnanais ng kanilang maingat na pakikinig ng pangangaral nila Pablo? Ano sabi ng verse 12? Marami sa kanila ang sumampalataya, kabilang dito ang mga Gregong babae na kilala sa lipunan at mga Gregong lalaki. Remember, anong sabi ng Bible? Faith comes through hearing, and hearing the message. What is the message about? The Lord Jesus Christ. Romans 10:17, sasampalataya lang ang tao kung maririnig nila ang mensahe tungkol kay Kristo. And here, no, itong mga taga-Berea, nandun ang kanilang pong masidhing pagnanais, full attention, na makapakinig at nakikinig, no, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Here again, no, nakita natin ang unang S, no, the Scripture is the saving word of God. Kasi nga, ang pinapangalan ng salita ng Diyos ay pagliligtas ng Diyos. At ang pagliligtas ng Diyos ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo.
Again, no? Let me admonish all of us, ipangaral natin si Kristo. Sa inyong mga fellowship, no? Kapag kayo pwede kanya-kanya po ng inyong ministry, make sure na kapag nagwahiwalay kayo, na ipangaral si Jesus Christ. Dahil maaaring meron kayong kasama hindi pa sumasampalataya, hindi pa nakapakinig, o maaaring naman meron na kayong mga kasamang nakapakinig, pero hindi pa nila lubos na naiintindihan. So they will grow in the knowledge of knowing who Jesus is. No, sa mga sulat po ni Pablo, mapapansin ninyo, ang Paul and Epistles, no? Mapapansin ninyo, if you will read, no, ang mga sulat ni Pablo, hindi po siya nagsisimula sa mga salitang, obey your parents in the Lord. Hindi po siya nagsisimula sa mga salitang, love your enemies. Hindi po siya nagsisimula sa mga salitang, huwag kayong gagawa ng ganito. Hindi siya nagsisimula sa mga salitang, pray without ceasing. You observe, it always begins with, of course, no, yun po ay sistema ng mga manunulat noon, nagsisimula sila sa pagpapakilala ng kanilang sarili. Ako si Pablo, na lingkod ng Panginoong Jesucristo. They all begins with what? Basically, they all begins with, maliban sa pagpapakilala ng kanilang sarili, they always begins with pagtuturo patungkol kay Kristo, patungkol sa Diyos. So, ang Bible po, it's not just a basic instruction about what you need to do or not to do. This is also about God. No? Kung sabi nga ng shorter catechism, no? What is the scripture mainly about? No? Ano ba talaga yung tinuturo ng banal na kasulatan? Dalawang bagay. It's about God at kung anong kalooban ng Diyos. So it always begins with who God is and then practical. Paano i-apply ang ating pagkakilala sa Diyos? So they thoroughly listen. Okay? Pangatlo at panghuli, they test or examine. Test ang ginamit ko, no? I mean is examine, at yan pong ginamit na salita sa iba pong salin. They test or examine through the scriptures what they want to know, understand, and believe. You see all the more kung gaano nila ninanais, again, ng mga taong ito sa Berea na makilala, maunawaan ang scripture na this is about Jesus, He is the Christ. Na ano kanilang ginagawa after they listen to Paul? Ano ginagawa nila? No, huling bahagi ng verse 11. At araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan. No, they examine ang kasulatan para tignan kung totoo nga ang mga sinasabi ni Pablo. Again, no, ito po ay healthy na pag-examine, healthy na pag-scrutinize, no, ng pangangaral ni Pablo. Kasi ang kanilang intention, they want to know kung tinuturo ni Pablo ay katotohanan at paano nila masusukat na ang tinuturo ni Pablo ay katotohanan ang kasulatan. Ang scriptures. So look at these people, no? Pagkatapos nilang makinig kay Paul, no, eagerly, attentively, they will go home and then examine. Teka, pakinggan natin, check natin, double check natin. Yung tinuro ba sa atin ni Paul? Kaya ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ko na kayo tatanungin. When was the last time? After you hear me, you go home and try to wait. Ito ba yung sinabi ng pastor? Nandun ba yun sa Bible? Sinasabuyan kaya ang Bible sinasabi niya. Ito mga mananampalataya sa Berea, they didn't just listen, no, kundi they examine. Pagkatapos silang makinig kina Pablo, they go home and study it again. At paano nila in-study? Paano nila sinukat na totoo sinasabi ni Paul? Scripture. More than the testimony of Paul, na probably narinig na nila ang patotoo ni Pablo, no, kung paano siya na-born again, paano siya tinawag ng Diyos in his way to Damascus. Higit pa dito, kundi ang sukatan ay ang salita ng Diyos. Can you say amen?
Hindi po masamang makinig sa patotoo ng mga mangangaral o ng isang professing believer, pero higit nating matimbangin kung ang kanyang sinasabi ay naayon sa salita ng Diyos. Ito ang sukatan. Hindi masamang tignan, kilalanin ang nangangaral, pero hindi ito magsasabi sa atin na yung mangangaral ngayon, ang tinuturo niya tama. Kasi okay naman siya, cute siya, ayos siya pumorma, very lively siya magturo, ay observe, no? Matalino siya, higit pa doon, ito ang sukatan. Say amen? Dahil marami na pong sikat sa YouTube. Daan-daan, libo-libo ang nakikinig. Again, no? And then tayo, siya pa naman, kung sino marami, doon tayo. We have to know the person, at maliban knowing the person, we have to know kung kanyang tinuturo ay ayon sa salita ng Diyos. Ito ang sukatan. At yan pong ginawa po ng mga mananampalataya sa Berea. Ano sabi ni Pablo, remember, sabi niya sa Galacia, merong mangaral sa amin ng iba, ipinangaral na namin sa inyo, anghel man siya o kami man. Pero iba ang kanyang ipinapangaral, sumpain siya ng Diyos. So it's not really sukatan yung personalidad ng preacher, sino ang preacher, mahalaga ang mga bagay ngayon, pero hindi yun ang final say o final test to say na ito, preacher talaga ito ng salita ng Diyos. Ito. Now remember, sabi ni Jesus, na darating mga false Christ, at hindi lang sila basta-basta false Christ, no, they will do great miracles. Gagawa sila ng mga kagilagilalas na himala. So ano sasabihin natin? Ayan ang preacher. No? Kasi nagpapagalaw ng bumubuhay ng patay, oh. Nagpapagaling ng may sakit, oh. Gusto lang ninyo bumalik sa sakit, punta kayo sa President na Naik, meron doon si Arturo Jesus. Maraming gumagawa ng himala. Pero sabi ni Lord, hindi yan ang sukatan. Remember sa last day, sabi niya sa Matthew chapter 7, marami sa huling araw, tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, buksan mo ang langit, nagpalayas kami sa pangalan nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo, nangaral kami. Pero sabi niya sa kanila, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Pain ko kayo. So it's not what they do or what they can do. Hindi lang yung karakter nila, katangian nila, kahusayan nila, kundi ito ang sukatan. Ay, marami siyang followers, oh. At hindi lang basta-basta ang followers niya, hindi lang mga mga mabababang tao. Marurunong. Punta kayo kay Kibuloy. Mga ambassadors, mga lawyers, mga attorney. Dito sa Holy Life, hindi akong dito. Ha? Walang sinabi ng taga-Holy Life. So, anong pagpapasiyan natin? Hindi yung nangangaral. Yes, we should test the character, of course. We should know yung nangangaral. Pero the final test is Scripture. Bible. Ay, dito na ako kay Pastor ganito, kay Pastor ganyan, kasi 25 years na siya nangangaral. Marami na yan alam. Kung okay, kung ang alam niya ay naayon sa salita ng Diyos. May mga ngaral, nagpapakilala na sila yung mga ngaral ng Panginoon kasi sabi nila sa atin, nagpakita sa akin si Lord. Sabi sa akin ni Lord, pinili kita, ikaw ang preacher ko sa taong ito, sa henerasyon ito. Amen. Binibindisyonan kita. Tumayo siya dito, nakinig kayo sa akin. Kagabi, pumunta si Jesus sa akin. Sabi siya, ganoon niya ako, tingin, preacher kita sa henerasyon ito. May nagpapakilala na mga ngaral sila ng Panginoon dahil binisita sila ng anghel. Nagpakita si Santo Niño, sumayaw pa nga sa harapan niya. Sabi niya sa Santo Niño, preacher kita, preacher kita. Sabi niya, walang sinabi yung pastor nito, walang gano'n, walang Santo Niño. Nagpakita si Maria talaga yun, long hair, nakaputi.
Tapos ang ganda ng boses, talagang dalagang Pilipina niya eh. And again, hindi experience, salita ng Diyos. May mga nagpapakilala na sila yung makakaral ng Panginoon, pinagbabawalang magbasa ng Biblia, ang kanilang miyembro. Ang pwede lamang magbasa ay yung kanilang ministro, ang inatasan magturo. Merong mga ngaral na sila tinutukoy, sinasabi, nagpapakilala na siya ang last messenger of the last days. So maliban sa kanya, wala na kayong dapat pakinggan kundi siya. Kahit hindi sumang-ayon sa Bible, kasi siya na ang last messenger, siya na ang last preacher ng last days. Ibig sabihin sa Bible ng last days, no? Sa since the day na si Jesus ay umakyat sa langit. Yes, you may ask, Pastor, hindi kaya yan mag-create sa atin ng division if we allow them, even the little member, no, na magkaroon siya ng sariling pag-aaral ng salita ng Diyos. It could, tama? Kasi baka magkamali tayo, magkaiba-iba tayo ng interpretasyon. Tama, no, na maaari tayong magkamali. Tama na maaari tayong magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Pero ang Bible, hindi magkakaroon ng iba't ibang interpretasyon. Tinisay amin. So ito pa rin ang nasusunod. Dito pa rin tayo magpapasako. We can contradict, no? We can have different interpretation. Kaya nga sabi, ba't yun ang pastor? Iisa lang ang Bible, ba't ang daming interpretasyon? Sino mali? Hindi ang Bible, yung taong nag-interpret. Kaya siya yamin? Hindi ito. Tayo ang mali. Hindi ang Bible. Again, however, no, meron pong malilinaw sa banal na kasulatan. But of course, no, tulong ng banal na Espiritu, ay natin nauunawaan. Let me read Romans chapter 14. Ang issue po dito, no, ay anong banal na araw, anong pagkain at hindi dapat kainin. At marami sa mga mananampalataya nagkakahati-hati dahil sa mga bagay na ito. Look at how Paul resolved. Again, no, naniniwala tayo na si Pablo, no, ay kinasiya ng banal na Espiritu. So, ang kanya pong sinulat ay inspired by God. And so we believe, no, authoritative po yung mga salita niya, no, not because who Paul is, no, kundi ito po ay salita ng Diyos. In Romans chapter 14, just very quick lang. Let me read, mamaya pag-uwi nyo, you try to read na lang in Romans chapter 14, no, hanggang last chapter. Let me read, sa verse 1 to 4. Ang isang tao ay naniniwalang maaari niyang kainin ang lahat ng bagay. Ang isa na mahina ay kumakain lamang ng gulay. Siya na kumakain ay huwag maliitin, ang isang hindi kumakain. Siya na hindi kumakain ay huwag humatol sa kanya na kumakain sapagkat ang Diyos ang tumanggap sa kanya. Sino ka upang hatulan mo ang katulong ng iba? Ang katulong na iyon ay tatayo o babagsak na subok sa harapan ng kanyang sariling Panginoon, sapagkat magagawa ng Diyos na siya ay patayuin at siya ay makakatayo. Verse 13, tanong tayo sa verse 13. Yung verse 5, meron din binanggit about naman ng araw o anong banal na araw. Verse 13, kaya nga huwag na tayo humato sa isa't isa. Subalit sa halip ito ang dapat na pagpasyahan natin gawin. Huwag tayong maglagay ng batong katitisuran o anumang bagay na magiging sanhi ng pagkabagsak ng isang kapatid. Alam ko at nakatitiyak ako sa Panginoong Jesus na walang bagay na likas na marumi. Kung kinikilala ng isang tao na isang bagay ay marumi para sa kanya, iyon nga ay marumi. Ngunit kung ang iyong kinakain ay nakapagbibigay ng kapigatian sa iyong kapatid, hindi ka na namumuhay sa pag-ibig. So yan yung spiritual principle, no, ng kautusan. Verse 15, ngunit ang iyong kinakain ay nakapagbibigay ng kapigatian sa iyong kapatid, hindi ka na namumuhay sa pag-ibig.
Huwag mong sirain sa pamamagitan ng iyong kinakain ang iyong kapatid na dahil sa kanya ay namatay si Kristo. Kaya nga, huwag mong hayaan na mabubuti mong gawa ay masamain. Ito ay sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi pagkain o pag-iinom, subalit ito ay sa katuwiran, sa kapayapaan at kagalakan sa banal na Espiritu. Ito ay sapagkat siya na naglilingkod kay Kristo sa ganitong paraan ay nagbibigay lugod sa Diyos at katanggap-tanggap sa mga tao. Kaya nga, sikapin nating abutin ang mga bagay na kapayapaan, ang mga bagay ng kapayapaan at mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Huwag mong sirain ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain. Tunay na ang lahat ng bagay ay malinis. Subalit para sa ibang tao, masama na siya ay kumain kung ito ay magiging kapipisuran. Higit na mabuti ang hindi kumain ng laman o uminom ng alak o gumawa ng lumang bagay na makakatisot o makapagdudulot ng pagdaramdam o makapagpapahina sa iyong kapatid. Ang pananampalatayang nasa iyo ay iyong panatilihin sa iyo sa harap ng Diyos. Pinagpalang taong walang kahatulan sa sarili dahil sa mga kinikilala niyang katanggap-tanggap. Ang nag-aalindangan kapag kumain ay nakatulang na dahil hindi siya kumakain ng may pananampalataya, ang lahat ng bagay na hindi sa pananampalataya ay kasalanan. So this is how Paul resolved yung issue ng pagkain, inumin. Again, here are the brilliant believer. They don't just truly want to listen, want to note the Scripture, kundi they thoroughly listen to the teaching of the Scripture and they examine the teaching, again, through the Scripture. Si Satan, ayaw niyang may pangaral sa atin ang salita ng Diyos. Can you say amen? Kaya kahit ang simbahan, pinasok na. Kailangan ng simbahan, entertaining. Ayaw namin makinig sa pangaral, boring. No? Satan, ayaw nung ganun na naipapangaral ang katotohanan. That's why, Scripture is hated everywhere. Satan hate it to be preached and to be teach. Meron ng kasaysayan sa ating mundo na ang pagbasa ng Bible, pag-interpret ng Bible, pagsalin sa anumang lingwahe ng Bible, ay witchcraft o gawain ng pangkukulam. Kaya sila ay sinusunog ng buhay. Subukan mong i-interpret ang Bible, hindi ka authorized, you will be burned to death. Burn at stake. Subukan mong palitan o i-translate ang Bible in other language, maliban sa kanyang original na salita at sa Latin, you will be burned to death. Susunugin ka ng buhay kasi ikaw sa kang witchcraft, sa kang magkukulang. Sa last week of January, magpo-post ako ng mga video, yung observance of the Bible Week, how the Bible came to the Philippines. Napakanipis lang na libro, pero makikita natin, actually I read it 3 times na. As I read it, patuloy na sinasabi ko talagang napakapalit ng Pilipinas na we have the Bible, pero hindi natin na-maximize sa bansa natin na malaya sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So again, here, the brilliant believers, they thoroughly want to know the Scriptures, so thoroughly listen and tested the teaching of Paul, again, through the Scripture. Hindi through, Miss, Paul yan pakinggan natin yan. Si Paul yan born again talaga yan Again, mahalaga yun na we know the character of the preacher, we know the character na nagtuturo, background na nagtuturo, pero ang final say pa rin is ito. Kasi again, sabi nga ni Jesus, maraming bulaang propeta, gagawa ng mga kagila-gilalas na himala, mapapanganga tayo, mahuhulog ang ating panga. Wow! Iba to. Pero again, ang sukatan, ano ba tinuturo niya? Base ba sa kasulatan? Base ba sa salita ng Diyos? If not, kahit bigyan mo pa ako ng milyon-milyon, buhayin mo pa yung nanay kung namatay na 50 years ago, I will not listen to you. Kasi bulaang propeta ka, bulaang Kristo ka. Why? Kasi hindi mo tinuturo yung sinasabi ng banal na kasulatan. Yan.
Nawa bilang mga mananampalataya, we hope we have all the more desire to know, understand the truth. No, hindi para negatively maging critical tayo sa pakikinig natin, kundi for the purpose to know and understand the truth. Hindi para palabasin na mas magaling tayo, mas mahusay tayo, kundi we just want to know the truth. The purpose of the truth is what? No, again, tatlong S. Ang truth ay nagtuturo paano tayo maliligtas. At ang tinuturo kaligtasan, si Jesus Christ. Hindi nagtuturo na mayroong ibang tagapagligtas. What is the scripture? No, ito ay salita ng Diyos. So, pakikinggan natin, ang tatanggapin natin as full with authority ay yung salita ng Diyos. Kahit gaano ka mabulak na kasi sinasabi ng nangangaral, ang authority natin, ang sukatan natin, para sa kayunan, salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, nagsasanctify ng tao. Nagtatransform from holy to holy, o from glory to glory, nagpapabanal. So as we listen, as we want to listen to know the truth, as we thoroughly listen to the truth, as we examine the truth, dapat itong tatlong nakikita natin sa buhay natin. Nagkaroon tayo ng kaligtasan, okay? Nagkaroon tayo ng pananampalataya sa salita ng Diyos, dahil ito ay salita ng Diyos, this is the speaking word of God, and nagkakaroon tayo ng pagbabago ng buhay. Tayo ay being transformed from glory to glory, nagiging kamukha natin si Jesus sa katangian, sa character, sa attitude, and so on. Tayo pinagdalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa buhay ng mga mananampalataya sa Galilea na nagbigay sa amin ng hamon kung paano kami nagnanais na mapakinggan, maunawaan ang iyong salita. Thank you, Lord, sa buhay nila. Give us a challenge, Lord, na kami man, Panginoon, ay maging katulad ng mga mananampalataya nito na nagnanais na maunawaan ang mga katotohanan sa iyong mga salita. Dahil ang salita mo nagdulot sa amin ng pananampalataya na nagbigay sa amin ng kaligtasan. Ang salita mo, Panginoon, ang aming pong pagkain spiritual sa araw-araw ng buhay. We know, Lord, dahil naranasan namin, patuloy namin nararanasan, na kung wala ang salita mo sa aming mga buhay, we cannot go through this life, Panginoon. Hindi kami magtatagumpay, hindi kami makakita ng pag-asa sa kabila ng mga hirap, pagsubok, sakit sa buhay na ito kung wala kayong mga salita. And yes, Lord, as we grow, Panginoon, in knowing and understanding your truth, Panginoon, hindi lamang po ito magbigay sa amin ng dagdag na kaalaman, kaunawaan, kundi ito sa itunay, dahil ang sinabi mo sa iyong salita, ay nag-aakay sa amin, naghahanda sa amin para maging ganap na matuwid, maging ganap na mabuti, Panginoon. Panginoon, sa inyo pong tulong sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, humihingi kami, Panginoon, na paglubayan niyo po kami sa aming pong pag-aaral, sa aming pagpupulay-pulay ng iyong salita. And help us, Lord, as you allow, as you permit, Lord, na kami po ay patuloy na tumamasa ng kalayaan sa pakikinig, sa pagbabasa ng iyong salita, sa pag-aaral ng iyong salita, na we all the more, Panginoon, really desire to know and understand your truth deeper and deeper, O God, hindi po lamang for head knowledge, Panginoon, kundi tunay, Panginoon, upang kami patuloy
itong dalisayin, patuloy kami itong pamanalin, patuloy kami itong akayin sa inyong katwiran, sa inyong kalooban. Pagpalain niyo ang buhay ng bawat isa na narito, Panginoon, at hayaan mo, Diyos, sa mga salita mo yung mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. At maranasan na your word, Lord, your word is the saving word of God. Your word, Lord, is your speaking word, Lord. And your word, Lord, is the sanctifying word, Panginoon. Salamat ka na marami, pinagkalihan namin din ang In Jesus' name.